Hello ma'am, sana mapansin po yung pong mga ipapanotarize sa pertinent paper. Pag sa mayor po ba, need pa ng additional requirements or yun sa CS form, CAV Annex C lang po. Hi teachers, hi future LPDs, kumusta? At dahil nga dyan, pinag-uusapan natin itong DepEd ranking process. At alam nyo ba, kakabasa ko lang. But again, depende ito sa division office po natin. At dito nga sa number 9, i-correct nyo ako ha. Pero yung pagkakaintindi ko dito, para hindi na tayo daw gumastos, hindi na po nire-required yung magpa-notarize. Ito kasi yung kapag pumupunta tayo, yung nagpapanotaryo pa, pumupunta tayo sa PAW, ganyan. Yung iba kasi pumupunta pa sa mga private para magpa-notaryo. Kami naman nun sa PAW, hindi. Pero yun nga, sinasabi daw na hindi na nila nire-require. Pero yun nga po, again, depende po yun sa division office. And now, balik na muna tayo sa mga activities na dapat gawin. Ano yung mga kaganapan, mga dapat hintayin, mga dapat nating alamin. Ayun na nga sa number 7, issuance of initial evaluation result. Ito yung ipapakita na sa inyo kung ilan na yung points ninyo. Wala pa kayong demo and TRF dito. Ano yung mga points nila dito na sasabihin? Ito yung points mo sa training, which is yung training may 10 points. Next, yung experience mo. Yan, kasi ipapasa mo na yung papel na yan, yung may certificate of employment, ayan, ganyan. And sa education naman, kung ikaw ay nagmamaster or graduate ka na ng Masters of Education, Masteral. And yung LET rating. So again, ito yung mga initial assessment nila. Yung education, which is 10 points, training 10 points, experience 10 points, LET rating 10 points. And yung demo, napakalaki nito, 35 points. At yung TRF, 25 points. At ito na nga, sa number 8, which is the conduct of demo teaching, which is sa March 25 to 26. So yun, sakto, magkahiwalay yung BE-Ed and BS-Ed. So yun, magkakaroon tayo ng another video for demo teaching. And number 9, to be announced siya, after syempre ng demo, tapos na kayo mag-TRF during the orientation, ilalabas na po nila nun yung CAR, which is the Comparative Assessment Results. Yung mga scores po ninyo. And then, yun na, finish or finalization na ng submission ng CAR nun. Then, ipopost na nila. So, yun. Hintayin nyo na lang nun kapag kayo ay nakasama sa RQA. Hintayin nyo na lang nun na tatawagin kayo or may magme-message sa Gmail ninyo. And yun, pag-usapan na natin isa-isa itong mga requirements. So, ito yung mga checklist of requirements na dapat nyong i-ready na po. But balik tayo dito, paano kayo magkakaroon ng code? Saan nyo ito makukuha? At ito yung susunod nating gagawin. Ipapakita ko sa inyo paano mag-register. At para sa ating yang part 6.